Eto na, Nelson. Puntahan na natin yung binabanggit mo. Eto na yung sinasabi natin, Jen. Na-excite tuloy. Ano Naku ba ang po. dahilan? Mukha nga akong nabudol tayo. Mukhang may mapapagalitan. Mapapagalitan ng Pangulo. Oo. Lalo na nung i-announce ninyo na maibebenta na ang 20 pesos na bigas, tapos linagyan nyo ng petsa, Jen. Yun na nga. May petsa, di ba? Oo. May 1, which is sa Cebu. May 2, which is the Visayas sa Quezon City. Oo, detalyado na yan Ang problema, Jen, Oh. sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, Yan na. Okay. ang COMELEC talagang mahigpit ngayon. No? Sila ang makapangyarihang ito sa ngayon ng gobyerno masasabi ngayon. natin Ahensya, dito. Na parang kung batas, batas, di ba? Tama. Ang sabi niya, Jen, ang exemption na ibinigay nila sa DA at sa NFA ay hindi automatically nag-a-apply sa mga LGU. Paano ibig sabihin? Hindi okay, oo. Oo. Kasi binigyan nila ng exemption ng DA. Tama. Ang kwento pala ng DA sa kanila, Jen, ibebenta nila ang bigas sa LGU sa presyong 33 pesos. Okay. Ang LGU, isa-subsidize niya yung 13 pesos para may maibenta ng 20. So 33 bibenta ng national government. Ay papasa sa City Hall o sa munisipyo. So yung City Hall naman, maglalabas ng 13 pesos per kilo para maging 20. may benta ng 20. Oo. Ang sabi ni Chairman Garcia, dalawang exemption po ang kailangan dito. Okay. Sa LGU at sa DA. Gusto naming malaman kung saan kukunin ng LGU yung pondo. Oo nga naman. Kasi kung wala palang naka-allocate sa budget nila sa 2025, saan nila kukuhanin? Oo nga. Alam ka namang magre-release ka ng pondo Oo, walang allocation. Oo. Kaya, una, paano nila ipapaliwanag? Okay. Hindi naman yata ito na plano bago yung... Kasi, aywan ko na, pondo, baka sabihin ng LGU, hindi, confidential fund ko po kukunin yan. Kasi may confidential pa ng LGU di ba? Oo. Sabihin na natin, nabigyan ng go signal. Sige na. Pagbigyan natin ang LGU na makapagbenta. Cebu ito, Cebu. Oo. Pero hanggang kailan pwedeng magbenta ang Cebu? Pagka nabigyan ng go signal. At ito bang Visayas Avenue ay makakapagbenta ba? Yung sa May 2? Kadiwa Center, Oo, sa May 2. Ay bakit? Paano nga ba? Ito ang sabi niya. Ang sabi niya, sino yan? si Chairman Garcia. Oo. Ang 20 pesos na bigas ay hindi na pwedeng ibenta. Pakinggan nyo, hindi na. Hindi pwedeng ibenta mula May 2 hanggang May 12. Nako po, disgrasya. Kasi may una ng rito ang COMELEC May unang ruling na sila dyan. Ang sabi niya, doon sa kanilang ruling tungkol sa, di ba, binigyan nila ng exemption yung ayuda, AIX, 4Ps. Yes. Oo. Pwede yan. Kaya lang, sa una niyang explanation, pahayag, sabi niya, hindi na yan exempted, bawal na itong ipamahagi, maliban na lang sa medical and burial assistance. Yan lang ang exempted sa May 2 to 12. Kasi hindi mo na mapipigil yun. Kung burial, tsaka wala ka naman. So, ibig sabihin, lahat ng klase ng tulong na may gastos ng pondo ng gobyerno, kung hindi yan emergency, burial, at medical, siguro kung calamity, pwede pa. Bawal na pag May 2 hanggang May 12. Nako, disgrasya. So, kaya pala biglang kumambyo si Secretary Chu Laurel. Oo nga. Sa pagkasabi kayo na. So tama din pala napakinggan kong balita na ang kanilang inihan, sabi kung hindi daw talaga sila mabibigyan ng exemption ng COMELEC, baka after elections nila, may bebenta yung 20 pesos na bigas. Ayun nga. Ngayon siguro nila na-realize nung nagkonsulta sa COMELEC, boss, may problema tayo dito. May problema. Wala kayong exemption. Dalawang exemption na kailangan nyo. Ang nag-ano siya na yung Malacanang Ayun. Tapos meron pang kabayo. Pero paano gagawin natin yan? Patay na yung kabayo. Paano ito sa Kate, Yusek Claire? Yan ang sinasabi natin, disgrasya tayo. Disgrasya. Palagay ko may mapapagalitan. Alam nyo, Yusek, cambio pa. Huwag kayo ang napansin ko lang dyan, minsan padalos-dalos Yun na nga.
Mabilisan yata eh. No? Kasi kung ako yan, bayan niyo po, inaaral pa po nating mabuti yan. Ayaw naman po natin na may nalalabag na batas. In-announce agad eh. Hindi, tinubrian ba natin? Ano yun pang sakate? Kung patay na kabayo. Hindi, ilabas nyo ngayon sa kate. Yeah. Disgrasya tayo talaga ito. Oo, yun ang sinasabi ko. Ha? Mad, standby lang, all units, ha? So, paano ito ngayon? Ewan ko. Magpaliwanag sila kay Chairman. Paano ngayon ang kabayo? Di hingalo. Bawal ilabas ang kabayo, May 2 hanggang May 12. Bawal maglabas ng ayuda pala. Oo, bawal magbigay ng sakate. So, maliban na lang, kung sabihin talaga, hindi, pero ang problema kasi funding din, ano? May nauna ng rulings na paglalabas kasi ng pondo ang problema eh, yung paggamit ng pondo ng bayan eh. Oo. Di pa paano? Ipaliwanag siguro ito ni Yusek Der. Yung kabayo na, iti-train mo na. Ako sa tingin ko, kasi ganyan nang ako nag-alaga ng biik na son, tinrain ko eh. Tinrain ko 3 araw ko hindi pinakain. Kasi syempre, iti-train mo yung biik, di ba? Para mag-diet. Oo, naman. Sabi ko sa'yo, tinrain ko eh. Yung pangalawang araw, nakatihaya. Kako, mahina pala itong biik na to. Wag na mag-alaga ng biik. Sabi ko sa misis ko, ano nangyari sa batal mo? Kako, tinitrain ko na, hindi ko muna pakainin eh, 3 araw eh. Kasi para at least kung ano man ang mangyari. Hindi pala kaya, kako. Yan, tihaya lahat, patay eh. Ako rin nag-alaga ng biik dyan eh. Disgrasya talaga. Pag-uwi ko ng, asa na yung, ba't ang papayat ng biik? Tapos yung nag-aalaga, tumaba. Hindi ko kayo nag-iwan ng pagkain sa biik, sa tao iniwan eh. Talaga naman, no? Nako, yun ang sinasabi natin, disgrasya tayo. Disgrasya tayo. Wala tayong... Asa pa naman ng mga taga Central Visayas. Hindi, lalo sa... Diba? Mababackfire yan dyan. Magagalit yung tao. Pinaasa nyo eh. Yung pala, hindi naman pala po pwede. Dapat inintay nyo muna. Dapat pinag-aralan. Hindi ngayon, mag-iba na yung box pop natin. Wala talagang halong politika ito. Hindi kaya haluan. Hindi na kaya haluan ng politika ito. After election eh. Disgrasya ngayon, tayo. Ngayon nasasabihin na, hindi, tapos na election eh. Wala nang sakate. Mga kababayan, hindi na po maapekto ng politika dito. Patay na po yung kabayo. Anin pa natin sakate. Pagkatapos na po kami ng eleksyon, mamamahagi ng 20 pesos na bigas. Ay, nako. Anyway, yan po talaga. Disgrasya tayo dito, malinaw na malinaw.